Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed 5 years, blessed and glorious anniversary sa Santol Chapter. DMLF Santol Chapter. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ay patuloy na iniingatan ng Diyos. Amen. Tayo po ay patuloy na ginagabayan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. At tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. Very good. Talaga ang Diyos. Amen. Kaya sa oras po ito, tayo po ay dadako sa pagpapasalamat. Amen. Nakanda na po ba ang lahat? Amen. Amen. Alam naman po natin na ang bawat isa po sa atin, kaya po tayo nandito, tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So sa may mga Bible po, samahan niyo po ako sa pagbabasa dito po sa mga awit. Sa mga awit, Kabanata 40. Dito po sa talata ng 9 hanggang 10. So, ganito po ang ating maririnig. Ang pagliligtas mo'y aking ihahayag. Saan man mag-ipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko ililihin, hindi ko sinasarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig, natapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So malinaw po na sinasabi po ni Haring David, amen, na ang pagliligtas po ng ating dakilang Diyos na buhay ay hindi daw po niya isasarilinin. Pagkos ay kanyang ipapahayag ang lahat ng kanyang nasaksihan, ang kanyang pong tagumpay na nagmula sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ganun din po naman sa ating mga buhay, mga kapatid. Tayo din naman po, mula nung tayo po ay nasa sinapupunan ng ating ina, amen, hanggang kung tayo po ay iniluwal, at pagpahanggang ngayon po na tayo po ay nakasumpong, amen, ng ating Diyos na mabuti, tayo po ay iningatan na at iniligtas noon pa man hanggang ngayon. Amen. At ang lahat ng itong ating naranasan sa ating Diyos ay dapat po natin ipahayag sa maraming tao upang nang sa gayon, tayo po ay makabigay kaluguran sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At sino po ang mapalad, nagpala, ingatan, ginagabayan ng Diyos mula noon hanggang ngayon ang magpapahayag nito? Kaya Santol, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Kaya. Sabay-sabay na balakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Mapagpalang ay hapon po. Nasa Japan hapon yun. Kalimutan ko. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy pong pag-iingat ng Panginoon sa 5 years na po na sa kabutihan po ng Panginoon ay salamat po sa Kanya. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi lagi pong nandyan ang katagumpayan niya. Noon po kasi, kahit na napakaraming pagsubok, napakaraming bigat, pero lagi pong nandyan ang Panginoon para ingatan po ako at magtagumpay sa buhay. At pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na sa buhay po nila pastora na mga kapatiran po na pumupunta dito sa Santol na hindi po sila nagsawa sa simula po nung itinayo ang Santol na ayun po kahit nung nagdaang mga COVID, lagi po kaming nagtatago kasi di po ba, hinuhuli po noon kapag nagtitipon-tipon po yung mga tao. Kaya salamat po talaga
siya sa Panginoon dahil nagtagumpay po ang gawain ng santol. Nakarating po siya ng 5 years. Ayun po, maraming salamat po sa Panginoon, sa kanya po ang papuri. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Amen. Salamat nga po talaga sa Diyos dahil tayo po ay binigyan ng isang ina na mapagmahal, mapag-aruga, amen, at nagpapaluap sa bawat isa. Kaya talagang ang Diyos ay karapat-dapat purihin. Amen. Mabuti ang Diyos sa buhay ni Sister Kayang. At tunay nga po kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, amen, gaya na po nga na noon na sinasabi niya na muntik-muntik na, no, nung sila nagtra-tricycle versus truck, amen, sila po ay ginabayan at iningatan ng ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Ngayon, sino naman po ang susunod na magpapayag ng kabutihan ng ating Diyos na buhay? Sige, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Nini. Sige, sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon Diyos. Ako po, patuloy po ako nagpapasalamat sa Diyos sa buong 5 years na bagamat may kabigatan, may kadaanan, lahat po mararanasan mo kapag kahit naman po wala ka sa Diyos, makakaranas ka din po ng mga bigat, mga pagsubok sa buhay mo. Pero yun nga po, may in-invite po ako ng mga nagkataon, sabi po niya, ayaw daw po niyang magpa-ulit sa Diyos kasi nga po, natatakot siya sa mga pagsubok. Ako naman po, sabi ko sa kanya, kahit naman wala ka sa Diyos, maraming pagsubok. Pero mas mabuting nasa Diyos ka, kahit may pagsubok ka, magiging maganang lahat kasi kasama mo lagi ang Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, ayun po. Bagamat ganun po yung mga kaganapan sa buhay ko, napakaraming yung pagsubok, kagaanan, mga sakit. Pero, ayun po, nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos ng buong puso kasi po, kahit ganun po yung mga nangyayari sa buhay ko, talagang ipinaparanas po ng Diyos na nariyan siya, mga kaligtasan, bagamat muntik-muntikan na, pero salamat sa Panginoon kasi hanggang ganun lang po nangyayari sa amin. Maraming salamat po sa Diyos, sa buhay ko, sa buhay ng buong pamilya ko, sa patuloy na pag-iingat at pagsama niya sa amin. At maraming salamat po sa Diyos na bagamat yung ibang anak ko po nag-backslide pero may nakabalik po. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagsama at paggabay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa mga biyaya na patuloy niyang binibigay sa amin. Hindi lang po sa mga biyaya, sa mga kagalingan po, nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa kagaanan ng buhay kahit may kabigatan. Salamat po sa Panginoon sa kanya po ang patuloy. So, tunay nga po ng Panginoon ay hindi napapabaya. Kaya nga po na sinasabi sa Mateo 11:28, ang Diyos po, ang ating Panginoon, ay nananawagan doon po sa mga napapag-ari. Amen, doon po sa maraming bigat. Kaya nga po siya nananawagan, tunay nga po na tayo po ng mga pamilya ng Jesus My Life ay tinawag ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kagaanan. Amen. At ang mga bigat sa buhay ay pinapagaan ng Diyos. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng problema, pagsubok, pero sumasamba tayo. Amen. Nakakapagbasa ng Biblia, nakakapanalangin. Kahit may bigat, tingnan niyo po mga kapatid, malaki ang pagkakaiba ng may pananampalataya sa walang pananampalataya. Amen. Dahil yung walang pananampalataya, kapag nabigatan, pag hindi na pinaya, tumatalon sa dagat. Nagpapakamatay. Pero ang taga Jesus is my life, pagamat may bigat, amen, na nararanasan, gumagaan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga po na napakadakila ng ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Sino ba po? Palapakan muna natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mami Iris. Sige, sabay-sabay po na palapak sa ating Diyos ng buhay. Ako po patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Puro nahirapan sa nadanas namin ngayon. Pasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil yun ang
Kaya kung wala dito, nasa kapatid na. Bukas po, luluwas na ang tulis ko. Kasi ipapa-priorities. Kaya humihingi po ako ng panalangin sa inyo na sana po matulungan po ako mag-balik po. Tapos sumabay pa ang anak ko na mag-OJT ngayon sa Pampanga. Aalis na po po. Pero ipit talaga po kami. Amen. May dinaranas po no, na bigat, problema, mamilin, pero nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Amen. Dahil naniniwala siya na ang lahat ng bigat na kanyang naranasan ay tunay na tatapusin ng Diyos yan pagdating ng panahon. Amen. Basta tayo, tuloy-tuloy lang po tayo sa pananalangin. Tama po yun, no, na siyempre ang isang tao na talagang kailangan ng pananalangin. Huwag po kayo mag-alala dahil isasama po namin sila sa kayo at ang iyong asawa sa panalangin. Actually, noon pa naman nakasama na po kayo Amen. So, pero pa man, tiwala lamang sa ating Diyos na buhay dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen? Amen. So, sino pa po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mami Nora. Sige po, sabay-sabay mga palakpak sa ating Diyos na buhay. Salamat ako sa Panginoon na 5 taon na ako andito. Nung hindi pa ako naglilingkod po sa inyo dito. Pero natanggap ko noon ang dana sa buhay. Pero sa ngayon, Diyos, hindi ako pinabayaan. Makahango na ako sa pinagdaanan ng hirap na ginabot sa buhay. Kaya ako napaiyak kasi nagpasalamat ako sa Panginoon na medyo guminhawa na ako sa buhay na nakarecover ako, pero dati hindi ako marunong magbasa dahil siyempre yung Katoliko ngayon nagbabasa na ako gabi-gabi sa Bible. Nilalas ko yung paghihirap ng paninikip ng dibdib. Akala ko gano'n na ang buhay ko, pero sinabi ko sa Panginoon na gabi-gabi ako magbabasa sa Bible para hindi ako naninikip ang aking dibdib. Nilalas ko po yun sa aking buhay. Sa paglilingkod, nag-umpisa ako dito, nadalas ko yung gano'n na akala ko ang buhay ko gano'n na kasi naninitin ng aking mga kamay, mga labi, mata. Pero ang sabi ko sa Panginoon, kung bigyan pa ako ng pagkakataon sa buhay ko, gabi-gabi ako nagbabasa ng Bible kasi hindi ko ako nakakatulog talaga. Totoo ko yan talaga, gabi-gabi. Kasi parang nararamdaman ko na kinukurot ang aking sarili, na hindi ako makatulog. Hanggang inaabot ako ng alas 11, pero yung pala, masama palang hindi ka magbabasa ng Bible. Kasi yung pala yun ang nadanas ko sa buhay. Hindi ko maintindihan na pag di ako makapagbasa. Ayun, andun na nung nag-uumpisa na aking sarili. Umpisa ng alas 9 hanggang alas 11. Kaya naisip ko, hindi pala ako nakapagbasa ng Bible. Ayun, nakapagbasa na ako. Tsaka nakakatulog na ako. At saka hindi ko na nadadanasan yung paninikip ng dibdib ko. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon na nakaginhawa na ako sa aking sarili. Wala na akong nararamdaman. Talagang sobra ang pasalamat ko sa Panginoon. Inaano ko ang aking sarili sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa aking buhay. Kasi sobra na ang dinanas kong pagsubok mula sa mga anak hanggang sa aking sarili. Pero talagang nararamdaman ko ang Panginoon na pinagabayan ako sa aking sarili. Parang ramdam ko ang aking sarili, lalo ng aking mga anak, mga apo.
Pag may sakit, dinadasalan ko lang sila. Ayun, maya-maya, mawawala na ang ilang mga sakit. Ayun na. Nagpasalamat talaga ako sa Panginoon. Ang sobra ng ano sa akin, binigay niya sa akin pinagpala at sa kabiyaya, hindi ako nauubusan. Magpasalamat pa rin ako sa Panginoon. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Tunay nga po na ang tao ay kailangan talagang magbasa ng Biblia. Amen. Natupad ang Josue, Kabanata 1, sa talata ng 8. Amen. Tunay nga na kapag tayo po ay nagbulay-bulay, amen, ng salita ng Diyos, talagang magkakaroon ng ginawa. Totoo po yun, kapag nagbulay-bulay ka ng salita ng Diyos, yung mga nararamdaman mo, nagkakaroon po ng kaginawahan. Amen, dahil salita ng Diyos ang iyong binabasa. Amen. At tunay nga po, sa buhay ni Mami Nora, talaga namang lumalaban siya sa hamon ng buhay. Amen. Napapagod. Opo, pero tunay nga po na naaalala niya ang panawagan sa kanya ng ating dakilang Diyos ng buhay. Sino ba po? Palakpakan po natin. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kayo ko na. Sige, pangalaman na si Clara de Rosa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa bayan po ni Daddy Ronin. Purihin ng Diyos, no? Napakabuti talaga ng Diyos. Alam mo kanina, ayaw ko talaga pumunta dito. Kasi, may pumunta na ako sa Walis, kukunin ko yung yung diksyon ng kotse, kaya mag-public banding ako. Kaso lang, tumawag naman si Pastora, sabi niya, ako daw ang magmamaneho ng tricycle. Kumuha talaga ko ng alibay. Ayaw ko talaga pumunta rito. Pero may bumulong naman sa isip ko na, hoy, huwag kang pumunta, punta ka ng Malis. May kukunin ka doon. Kasi alam mo, yung sumasama yung katamaran ba? Tapos may sumasabi naman sa akin na, hoy, God first. Sabi ko, parang nakonsensya ako. Sabi ko, sige. Kung sa totoo lang talaga, wala talaga akong balak na ipagmaniho sila Pastora kasi ang iniisip ko, may kukunin ako sa Malis kasi magpabanding nga ako. Kasi nandun yung kutsi kasi galing ng church na sa amin, ang tawag namin doon Pastora. Kaya sabi ko, kukunin ko yung mga spare part ni Pastora para magpabanding. Ano talaga ang Diyos na kumikilos talaga ang buhang Diyos sa buhay natin. Dahil sa ayaw ko nga, pero napili talaga ako na pupunta dito. Kasi talagang negative talaga na hindi ako pupunta dito. Pero biglang may pumasok sa isip ko na unahin mo ang Diyos, kasi gawain yan. Kaya nga tama nga pala yung sa mga Kristiyano na God first muna, di ba? Kaya purihin ng Diyos sa buhay natin bawat isa na talagang habang kami dito, habang nagmamanihan ko ito, lagi kong iniisip, sabi ko, hindi pala ako nakapunta dito, hindi ako nagmamanihan dito, ano kaya ginagawa ko sa di ko alam kung anong mangyari. Kumbaga sa yung sinasakyan ako ng Diablo na para hindi makarating kahit sila Pastora. Kasi punong-puno talaga ng mga sige, wala bang masakyan. Kaya sabi ko, ang ang gawa pala ni Satanas, lagi nag-uudyok sa atin na, uy, ganyan. Lalo pag sa gawain ng Diyos. Pero pag ikaw, yung maniniwala ka na ang Diyos lagi nasa isip mo, nasa buhay mo, sinasabuhay mo bilang isang Kristiyano na dapat kang maglingkod sa ating Panginoon, talagang mananalo ka. Kahit natatalo natin si Diablo sa mga pamaraan na sa ating isip, sa ating puso na talagang ipaglaban natin. Kasi kung nagpahina-hina ko doon, siguro sila Pastora hindi nakarating dito. Kasi walang bumuman. Purihin na Diyos, maraming salamat. Amen. Higit sa lahat, nakaripagharian ng Diyos at ang bagay-bagay ay kanyang idaragdag. Amen. So, walang magagawa ang kaaway. Amen. Kapag ang Diyos ang kumilos, walang magagawang kaaway sa buhay ni Daddy Rory. Magmamaniho talaga sa tricycle. Amen. Amen. Kaya nandito sa ngayon at nagpapasalamat dahil kahit paano, nandito pa rin siya. Malakpakan pa natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko ni Clara de Rosa. Sige, sabay-sabay na malakpak. Ayun na sa labas, malakpak sa buhay ng Diyos.
mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Napakabuti ang dakila buhay natin sa Diyos natin, di ba? Kasi minsan ang pagpapala, hindi mo pa nga binabanggit marating na. Diba? Masaya ka na sa Panginoon ka, wala kang iniisip na masama. Napakabuti talaga ang buhay natin sa Diyos dahil yung nakakarinig ni magandang salita pa, sila dahil hindi nila naulawan yung kasi sinasabi na nila. Yung masama yung pakinggan sa kapwa natin, di ba? Pero kung isipin natin kaya ano siguro bakit hindi tayo magkasundo dahil masakit talaga pakinggan mga salita na yan. Pangit pakinggan yan, di ba? Kasi dapat na lang pala, mabuti talaga nasa Diyos na ako kasi naunawaan ko na. Yung mga pinabanggit na masama. Kaya masaya ako sa Panginoon. Pagpapala, hindi ako pinabayaan kahit yun, hindi nalagulit ako, hindi na ginauna ako. Talagang mabuti talaga Diyos. Hindi ako nawalan kahit ang pagsubok habang nabubuhay tayo, hindi ko nawala yan. Kasi gabay yan. Dahil pagsubok lang yan, kaya natin nagpasan yan. Laban lang tayo habang may hininga. Habang may hininga tayo sa samba. Unang Korinto, sa Kabanata 2, sa talata ng 9 ba yun? Yan. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig. Amen. Ang mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Tunay nga po na talagang kapag si Brother Rondon, kung wala sa Panginoon, siguro nakantukan na niya yung nagsalita sa Kanya ng di maganda. Amen. Pero dahil sa Panginoon, alam na niya ang tama at mali. Kung ano ang kalooban ng Diyos, doon lang po siya. Sige, magdamag po tayo sa pasalamat. Sino ba po? Palagpagan, ano muna tayo sa babae mo na? Palagpagan po natin ang mga sa babae ko ni Mama Mila. Wala po nanan yan. Hindi ba kayo nakita sa CCTV? Parang hindi ko natin yung CCTV natin, di ba nagalaw yun? Pinagalaw nga. Purihin ang Panginoon. Ayaw kumakyat dyan. Para sa pastora dyan. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi ako nakapagpasalamat kanina sa mid-chart kasi marami nagpasalamat talagang. Ano talaga no? Kasi nakapangako ko na sasama ko dito. Kasi ang tagal ko nang hindi nakapasyal dito. Dati akong sumasama dito ng Bible study nila Bro Johnny. Pero may binuksan na gawain doon sa Road, doon sa pamangkin ko, kaya din ako nakakasama dito. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Alam niyo, may binigay sa ako sa inyo mga mahal kong kapatid, mga lalo na sa ngayon. Alam niyo mga anak, lalo na sa pagbibigay, maging tapat lang po tayo sa Lord kasi hindi tayo talaga pababayaan ng Lord kasi noong 2023, nandito sa Nigeria ating dynasty. Alam niyo, nung nag-pick up sala ako ng lupa ng lolo ni Lolo bago si Lolo namatay. Nung nagkaroon siya sa mata. Sabi ng jablong, ito 20,000 para kay Lord, magkano ito 2,000 yun. Sabi niya, wag mo ibigay, wag mo ibigay. Sabi ko, hindi, para kung magnanagaw dito. Sabi, dami ka mabibili, mag-shopping ka. Sabi, hindi, para kay Lord talaga to. Nakasupply kayo, sabi ko, Lord, pag talagang, ano tayo kay Lord, talagang tutuhanan natin magsunod yan. Nakakatakot talaga ng gastusin, hindi para sa atin. Ang para kay Lord ay para kay Lord. Ang para ang para sa kay Sisa, para kay Lord, huwag mo talaga bawasan ang 10%. Kasi doon makikita ang himalang pagpapala ng Diyos at imabay. Alam yun, hindi pa nagkukulang si Lolo doon ng mga gamit nung inuwi ko sa probinsya. Mabuti tagalagan Lord kasi alam nyo, dapat kami tutulungan. Kami ng bigas, kami tayo nilaman ng pira. Kapag mabuti lang talaga ng gano'n, hindi kami naubusan ng, lalo na yung mga pagbabala, bigat. Mabuti. Alam nyo, magkano ang pinagpadala ng ating anak na sumusunod sa amin, Square Denmark, Espiritu na nagkaroon ng 1,000, 1 week. Kasi pagkabot ko, mga pampers lang, mga gatas si Lolo lang. Kasi lahat ng gamit ni Lolo, nandun na kukunin. Pero mahaba talaga ang kamay ng Diyos kasi kung unahin lang natin talaga si Lord, lalo na sa nagpapasalamat ko rin may mahaba pa oras mo. Talagang mabuti Lord ng Lord kasi nilipat na kami sa maayos. Masasabi ko maayos kasi natirahan, pag nagsasulok ng Gonsalvo, talagang nandun ang kapayapaan, nandun yung pagtulog ka kayo kasi ang kapitbahay namin dalawa lang. Malayo yung ibang kasi sulok yun ng Gonsalvo.
talagang napakabuti ng Diyos kasi mga po pagdating galing paralan, nandun na sa may puputi, nandun na ng bahay, sa bahay, iniling ko talaga kayo yung hindi magulo, yung tahimik, talagang tinugon na doon ang aking pagdanamin, talagang napagabuti ng Diyos na kaya si Ate Sabit na pagtinda pa ng kanilang business, ng enjoy, ng sumay, pagamat tulog, pero naubos yung sumay natin na, hindi na tayo, talagang makuti lang ng Diyos. Sabi ko kay Ate Sabit, pag halimbawa may tira, nandun pa kami sa Hilinat, dapat ka ba kay Lord sa pagbibigay sa ulo naman nanay, talagang mabuti ang Lord, talagang Diyos kasi walang natitira sa kanyang paninda lagi ko kaya sa Diyos pagpapuri. Amen. Dapat ang kay Lord. Amen. Kasi alam naman po natin, yung binibigay natin kay Lord, kailangan po ng church yan. Kailangan po ng bahay, sambahan po yan. Amen. Kaya huwag laging kaligtaan, kailangan yung katapatan at katarungan kay Lord. Amen. May isa na lang po. Isa na, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po nila Diyos eh. God is good. All the time, God is good. Mabuti ang Diyos. 24/7 ng ating buhay. Mabuti siya. Okay, nagpapasalamat na nakakahinga pa, nakakita, nakakarinig. Salamat sa Diyos. Sabi nga, lagi tayo mapagbantay mga taga-Diyos may life ha. Totoo yun. Kailangan tayo magbantay 24/7 kasi pag hindi tayo bantay, babantayan tayo ng Satanas. Sa buhay ko, hindi ako ginugutom ng Diyos kahit wala akong trabaho. O anong meron ako, ibigay ko yan. So salamat sa Panginoon dahil limitan ng oras. Maraming salamat. Amen. Kaya parang tayo sa sige, palakpakan po natin ang susunod. Sa buhay po ni Mami Susan, sabay, nakalagtan sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen, purihin ang Diyos. Ang gandang hapon mga kapatid. Happy 5th year anniversary. Napakabuti ang Diyos. Nakilain natin ang Diyos. Purihan natin ang Diyos. Sapagkat nandiyan lahat ang pagsubok pero nakatugay-gay sa atin ang Diyos. So, sa aming buhay, mag-asawa, pareho din kami ni Brother Jose, ni Daddy Jose, pareho din kami walang trabaho, pero nabubuhay kami sa Diyos. No, binubuhay kami ng Lord. Nagpapasalamat po ako sa buhay ni Pastora Ling dahil walang pagsawa na inapit po talaga siya ng Lord. Bilang isang ina, parang pusong ina siya talaga na nakikita niya yung tupa niya na ano yung wala. Kahit hindi mo na paringgan yan, alam niya, pag nagkwento ka na gato, wala pala ganito si Manang. Anyway, hindi nakilala sa amin, magkapatid po kami ni Pastora Ling. Panganay po ako sa kanya. So, nagpasalamat din po ako sa Lord dahil kahapon kasi nag-medical mission kami sa Las Piñas. So, purihin ang Panginoon. Ang inyong lingkod po ay isa pong may-ari ng Kusisa ng Bayan. I-search niyo po yon nationwide. Nagbo-broadcast po kami 10 to 12 ng tanghali. Bukas po, nagla-live po kami. Sana po ma-monitor niyo po kami. At yung po kami sa Las Piñas, purihin talaga ang Panginoon. Marami pong mga politiko na lumalapit po sa amin na di ba mag-i-election sa barangay. So sabi, ma'am, anong kulang sa opisina niyo, ma'am? Anong kulang niyo dito ganyan? So sabi ko, mag-usap na lang tayo. Kasi ayaw ko po yung, mag-meeting pa po kami stop sa Usisa. Kasi bilang isang Kristiyano, hindi natin pwede i-grab agad yun. Kasi saan kayo galing yun? O mag-i-think ka kung saan to galing yun. Baka mamayan, galing sa flood control yun. Di ba? Purihin ang Panginoon. So sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. So ito, nakikita ko po yung blessing na sana po sa tamang panahon makarating. So yung mga kapatid natin kayo na narinig ko, no? Parang ano yung puso ko, si sister, yung may problema daw siya sa anak niya sa Pampanga. Purihin ng Panginoon, no? Alam po sister, mas masahol pa na din na namin mag-asawa. Galing sa Mindanao pa kami. Pero purihin ng Panginoon,
tiwala lang sa Diyos, huwag magsawa. Huwag magsawa maghingi sa Diyos hanggang nakukulitan ng Diyos sa atin. Pero ibibigay niya yan. Kung tapat ang paglilingkod mo sa Kanya. Yung mga hindi tapat, binibigyan ng blessing eh. Ikaw pa kayang tapat, di ba? Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Buhay, napatutuo talaga ang Diyos na gumagalaw sa buhay ng bawat isa, lalo sa aking pamilya. No? Salamat din po sa may bahay, si Padre Dondon. Thank you po. God bless you sa kanyang may bahay. Salamat po. Si Sir Gayang, kayo bandra mag-asawa. Purihin ang Panginoon. Akala ko magkapatid eh. So, purihin talaga. Akala ko ang asawa niya si ate. Amen. So, salamat sa Diyos at patuloy niyo po pinakagamit ang inyong tahanan na daluyan po ng pagpala, mga atindi at pagpapala ng Diyos. Mag-bless pa po kayo ng Diyos. Ibibigay pa ng Diyos ang inyong pangangailangan. God bless and happy 5th year anniversary. Salamat po rin ng Diyos. Amen. So, sa magpapasalamat, sa sunod po na linggo, no? Magpasalamat kayo. So, ibibigay ko na po ang sunod na gawain. Girls, Sturet, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ng Sister Kayang. Sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos na buhay.